Okay na ha. So dito na tayo sa part 2, December 27, 2024. Bibisitahin natin, i-update ho natin yung bigyan ko kayo ng update sa ganap dito sa May Rojas Night Market. Kung kumusta na yung mga paninda dito, ganun pa rin ba, no? December 27, so siguro normal days na, wala na sigurong, ubos na siguro yung mga mango float, yung mga macaroni, ubos na siguro yung mga pagkain na hinanda natin ng Pasko. Kayo ano bang naiiwan? Kami meron pa spaghetti, pasta, tsaka yung sauce. Yun ang maganda talaga, no? Yung pasta tsaka yung sauce ay i-separate ng lagayan para hindi mapanis. So hanggang ngayon andyan pa rin present. Pero yung mga malumpia, chicken joy, wala na, syempre ubos na. So pasok tayo dito sa Rojas Night Market na makita natin ano meron. So meron pa rin hindi nakapasok, no? Dahil nga may dala silang backpacks. So yan, baka kayo na nanonood nito na hindi taga Davao, o kayo mga taga Davao na nakapanood dito sa vlog na to. Baka meron kayong mga kaibigan, kakilala na maaaring first time nilang pumunta ng Davao City at syempre i-experience nga itong night market natin dito sa Rojas. Paki-advise ho sila na dito nga sa night market ay bawal pumasok dito para hindi makakapasok ang may dalang backpack. So hindi lang sa Rojas Night Market pinagbabawal yung backpacks, maging sa San Pedro Square kapag ka merong event, no? Kunyari Pasko Fiesta, merong event na Kadayawan Festival, Araw ng Davao, o anumang mga basta festival o may mapakonserto sa City Hall ground. So bawal din ipasok yung mga backpacks. Tapos sa yung People's Park, yun, bawal din yung mga backpacks din ipasok. So bigyan sila ng ng tip. Paki-inform niya sila para hindi na sila masyadong mahopya. For example, or ma-disappoint. Kung nangyari galing sila Manila, kakarating na nila or kahit saan sila kahit saan man sila galing. So bumiyahe sila by bus, by land, or sa eroplano man, sa bus man. Basta pagdating na dito sa Davao, galing silang biyahe, syempre may dala-dala mga backpacks yan. So I suggest na wag niyo nang dalhin yung mga backpacks dito. So kung saan man, kunyari meron kayong pupuntahang mga kamag-anak, di ba? Diretso muna kayo doon sa kamag-anakan ho ninyo at iiwanan ang inyong mga bag o di kaya sa inyong mga hotel bago pumunta rito sa Rojas Night Market. Pero kung hindi talaga maiwasan, for example, galing kayong Caraga region, so that's northeast part of Mindanao, no? Northeastern part of Mindanao. So ibig sabihin, napakalayo ng kamag-anakan ninyo sa Toril para puntahan muna, para iwanan yung bag para makapasok kayo dito. So okay lang yun kasi dito naman ituturo naman kayo ng mga police auxiliary ho natin kung saan nyo pwedeng iwanan ang inyong mga bagahe. So kunyari kayo hindi taga Davao, meron silang dito, tourist police, no? Kung saan tourist police office kung saan pwede kayong mag-iwan ang inyong mga bagahe. Basta wag lang kalimutang magdala ng valid ID. So since update, no, kumbaga Rojas Night Market update. So ito yun, December 27, tapos yung Pasko pero may mga nakasabit pa ring parol tsaka mga Christmas lights. Ibig sabihin tuloy-tuloy to hanggang January 1, no, or December 31, depende, tingnan natin, makikita natin yung parol. So mas maganda ang sana laging ganito, no, kahit walang Pasko, sana laging may parol na nakasabit. Hindi ba awkward? Okay lang ba yun? Ano sa tingin niyo? Ganda tignan, oh. Nagsabit ng parol sa bintana, ang bawat isa'y natutuwa. Tayo na giliw, magsalo na tayo, meron na tayong inapay at iso. Marami pa rin mga nagtitinda, may mga kumakain pa rin siyempre. So yung mga yan siguro ay mga bisita rin natin, no? Mga dayo. Dito sila nagbabakasyon sa Davao. Kunyari mga taga Cotabato, taga Jensan, taga CDO, taga Bukidnon, taga Caraga region, taga Davao Oriental, Del Norte, de Oro, Occidental del Sur, Zamboanga, Visayas and Luzon, no, na
Siyempre, ano holiday season, Pasko, yun naman talaga yung panahon para magbakasyon. Yun na nga, as I've said, noong nagdaan kong mga vlog, na yung Pasko is siyang panahon para magagala, no? Magbabakasyon ang mga Pilipino. Depende sa, ano, sa kapirahan, no? So kung mayaman, mga rich kid, so pwedeng sa ibang bansa, no? Pwedeng mag-Japan, South Korea, Canada, di ba? America, ganun lang, America, Europe, or central part of Asia. And ang iba, Southeast Asia. So kapag ka naman ay hindi naman ganun kadami yung pera, or kahit pa sabi natin mayaman, mayaman, maraming pera, pero naikot na yung buong mundo. So dito na sila sa Davao City, di ba? Yung iba naman ay doon na sa, yung mga taga Mindanao, so maaring sa Davao City na lang kasi mas malapit. Tsaka may kamag-anakan, or di kaya nakabili ng mga properties dito na may mga condo unit, may mga bahay, may mga apartments. So madali lang nilang puntahan ang Davao City. Very accessible, tsaka safe pa. Tapos yung may mga asthma, no? Ayaw ng mga kaputok. So maganda sa Davao City kasi pati yung mga aso talagang safe dito sa Davao City. Hindi sila mas-stress kasi yan nga, wala kang maririnig na mga fireworks and the mga firecrackers. Kasi bawal dito yon. And ano pa, mga taga Luzon, Visayas, no? Pwede rin pumunta ng Davao City. Magbakasyon dito, mamasyal. Magbakasyon like ano, hanggang sa uwian. Uwian nila, ano, January. Ito lang, kita na natin ano Rojas Market. Hindi siya kasing crowded mga normal na araw. I mean mga regular days pala, ibig sabihin mga normal days. Like ano, hindi kaya nito na holiday nga, sabi ko sa inyo, no? Na nasa ibang probinsya, iba uwian. So ibig sabihin yung mga kumakain dito ay assumed na itong mga to ay dayo. Hindi mga taga Davao yung iba, no? Karamihan. Yun na nga, dito nagbabakasyon sa Davao. Kumbaga kinukuha niya yung opportunity, no? Na makapunta dito ng Pasko. Kasi walang alalahaning trabaho, walang iniisip na pasok, duty. Sensya na kung maging photo bomber ako sa inyong mga picture. Shout out na lang. Yun, photo bomber ulit. Nice one. Di ba nakakatuwa lang, no, na tayong mga hindi lang basta nakakatuwa para sa atin na kunyari ikaw ay taga Cebu, taga Manila, taga Davao, taga Iloilo, Bacolod, CDO, Jensan, Zamboanga, Butuan, Tacloban, kung saan man, taga saan ka man ngayon na nanonood nito, no? Taga Tarlac, taga Clark, taga Pangasinan, taga Olongapo, taga Tuguegarao, taga Ilocos, taga Vigan. Basta lahat tayo natutuwa, di ba? Na meron tayong nakikitang mga tao na nag-i-enjoy sa ating lugar. Na yung makikita mo talaga yung napaka-genuine na smile. Very genuine ng ngiti. Talagang masasabi mo na kumbaga, di ba? Kumbaga part ng ating culture bilang Pilipino ang pagiging hospitable natin. So kahit anong pwede tayong may offer hanggat abot ng ating makakaya, so ginagawa natin in order to please people na bumisita sa atin. Bigyan natin sila ng magandang memory, magandang alaala, and unforgettable experience sa ating mga syudad, ating mga lugar. Di ba? Nakatuwa lang na merong meron tayong ganong uri ng kultura. Although hindi naman sa Pilipino lang, marami din naman sa ibang bansa, di ba? Ibang mga lahi din, ibang mga national. May ganyan din silang mga traits, di ba? Na natutuwa. At lalo at di ba? Pera din kasi ang hatid niyan. It means money, di ba? Tourist money ang tawag, di ba? Except lang sa sorry kung may mga taga Baguio nanonood. Meron ba? Let me know in the comment box kung may mga taga Baguio na nanonood, or taga Baguio lang, hindi ko isama ang taga La Trinidad Benguet. Kasi yung taga La Trinidad Benguet, in fairness sa kanila, kapag malaman nilang dayo, lalo taga Mindanao, taga Davao, talagang laki ng tuwa nila. I mean, happy sila or proud, ganun, no?
na may bumisita sa lugar nila tapos nag-i-enjoy at nagbibigay pa sila ng additional na mga tourist destination. For example, ako pumunta ng strawberry farm sa may La Trinidad Benguet nga. So tinuro pa sa akin na pwede pa daw akong dumiretso doon sa yung parang Rocky Mountain to the moon. Basta maraming doon, maraming mga pasyalan na dapat ko ring puntahan na one ride lang, pwedeng mag-jeep tapos lakad na lang paakyat. Pero syempre sobrang tarik, no, napaka hili, so hindi ko kaya yung kaya naman pero hingal nga aabotin. So kung hindi ka sanay, hindi ka praktisado na maglakad ng ganon kataas na mga bukirin, so I suggest na magka-taxi ka na lang kasi pwede kang mag-taxi doon eh. So yun ang Rocky Mountain to the moon, mga ganun. Basta ang ganda ng lugar. Kung babalik ulit ako doon, kung babalik ulit ng Baguio, babalikan ko ulit yung lugar na yun kasi nga highly recommended siya para sa iba at ako din mismo, di ba? As I've said, lagi ko namang sinasabi sa inyo, kapag nagagandahan ako sa isang lugar, worth it talagang babalik-balikan. Ganun. Okay, so speaking naman of Baguio City, so yun na nga, nananawagan ako dyan sa mga nanonood, kung may mga taga Baguio ba dyan ngayon nanonood sa vlog na to. I don't know kung nagkataon lang by chance or coincidence lang talaga na isa, dalawa, tatlong, balik, apat, lima. Basta nararamdaman kong hindi sila ganun ka-happy. Oo. Hindi, parang hindi man sa bad trip yung mga taga Baguio, yung mga locals nila. Hindi man sa sila bad trip na makikita yung mga dayo. Or alam mo yun, basta hindi sila ganun ka-friendly. Minsan hindi nga sila sumasagot sa marunong naman sana sila magtagalog. Tapos basta mayroon pa akong mga naririnig talaga. Ang turismo daw sa Baguio City, siyang nagdadala ng kalat, dumi, usok, alikabok, pollution. Yun. So kumbaga, sana all hindi kailangan ng tourist money. Davao City pwede pa, no? Pwede pa nating sabihin na kahit walang tourist money sa Davao City, kaya nating tumayo sa sariling mga paa. Tayo mismo mga taga Davao City, we ourselves kana sustain, no, sa ating kaya natin buhayin ang ating industry sa Davao. Yung Samal, di ba? Sino ba ang pumupuno sa Samal? Sino ba yung mga nagpa-volleyball? Mga taga Davao lang din naman, di ba? Mostly more than 50% mga napupunta ng Samal taga Davao. May okasyon o wala, holiday o hindi, Samal is the best talaga. Pinaka-paborito nating puntahan. Walang kasawa-sawa. Pero syempre, hindi natin sinabing wag kayo pumunta dito. Kumbaga, okay, worth it talagang puntahan ng Davao City. Hindi kayo magsisisi dito. Kung gusto niyo mountain trekking, gusto niyo mag-mountain climbing, meron kaming Mount Apo. Tapos meron kaming mga Sea of Clouds sa tawag dito, sa may Marilog District. At meron din kaming Island Garden City of Samal para naman sa maganda at malinis na beach resort. Yan nga lang, medyo pricey. Depende, may mga mura lang din naman, no? So yung mga murang mga beach resort sa Samal, yung mga pool beach ba yun? Basta yung malapit lang sa Camp Holiday, yun, pwede na yun. Yun nga lang, environmental fee, no, mag-prepare. So kawawa lang yung kumbaga sa isang grupo, isa lang yung mababayad, talagang mabibigatan. Pero kung kanya-kanya rin naman, so okay lang. 50 pesos is a small amount lang yan. So yun, Camp Holiday, kasi pagkababa mo ng barge, yun, Camp Holiday na. Hindi mo hayang bang sumakay ng mga bus or jeep or mga bukyo, ang tawag dyan, tuk-tuk, ganun. Pero syempre kung may mga sasakyan naman kayo, pwede rin, no? Okay din. Mas maganda pag may mga sasakyan, pupunta kayo ng Samal para pwede nyo talagang ma-navigate yung buong isla ng Samal hanggang sa pinaka-Talikod Island. Ang ganda, hanggang sa pinaka-Kaputian Island. Kaputian, Samal. Ang ganda dun. Maraming mga foreigners, no? Mostly mga European. Talagang doon na sila naninirahan sa Kaputian, Samal. So okay na tayo dito, no? Dami nating mga napag-usapan. So yan lang, no? Bali, nakatuwa lang. Balikan ko ulit, may nakita ko tayo dito mga tao na yan nga nagsiselfie, picture taking ho sila, na napaka-genuine ng mga smile nila. Talagang may kita mong na-appreciate nila yung lugar, yung mga pailaw, di ba? Na-appreciate nila yung lugar na to dito. Happy sila. So nakakatuwa bilang taga Davao. So kasi aalis yan sila dito, meron silang bit-bit na magandang istorya at magandang karanasan, di ba? Na maaaring ipamahagi rin nila sa kanilang mga kakilala. Basta paalala lang, sa Davao City may maraming mga dito, mga batas na nag-i-exist na maaaring wala sa inyong lugar. Yan na nga, yung
Hindi ka pwedeng tumawid na lang basta-basta nang wala sa pedestrian lanes. Hindi ka pwedeng mag-walking dito. Bawal mag-yosi sa mga public places. You can do, may mga smoking area dito. Oh. Punta ka sa mga BPO area. Tsaka sa mga shop, mga malls, may mga ano naman sila, may mga smoking zone naman sila. May mga smoking area, no? Sa mga car park kadalasan, parking space. Pero pag mga public places, wala, sorry talaga. Kahit sigarilyo hindi ka makakabili. Kung makakabili ka man, bawal sindi. Ayun, kasi galit suko si Rudy. Bawal sindi, suko Rudy. Ganun. May mga ganung ano, mga nakalagay na slogan sa mga tindahan, mga sari-sari store. Oops. So, labas na tayo dito at i-explore pa natin yung doon sa may unahan na. Topic lane. Yun, may mga pasalubong dito, mga durian tart, durian candy. Kasi oo nga dapat no, may mga ganyang paninda dito dapat. Kasi ang mga namamasyal dito, mga dayo. Tayo mga taga Davao, hindi naman talaga tayo masyadong nagrurukas night market, di ba? Minsanan lang. Pag may kasama, ganun, meron tayong tinutur na mga kamag-anakan kakilala. Pero kung yung talagang tayo lang, trip lang. Kunyari ako, hindi ako nag-vlog. Wala, di ako pupunta dito. Dahil nga sa vlog, punta tayo dito. Parang update, ganun. Tao pa din, no? Diba, dami pa rin tao, no? Kahit pa holiday season, kahit pa panahon ng bakasyonan, walang eskwela. iPhone na sa'yo mo. May mga school kasi And after natin dito, i-update ko rin kayo sa San Pedro Square. Kung ano meron doon, no? Sa City Hall. May mga tao pa rin ba? Time check tayo, alas 10 na. Mag-alas 11 na. So, wala akong ka-ideya kung anong ganap doon sa San Pedro or City Hall ground natin, no? Sa San Pedro. So, parang blockbuster yata yung pilahan sa kabila. Punta ukay-ukay, RTWs yan. So, ang lakas ng ukay-ukay ngayon. Blockbuster yung pila kumpara doon sa kainan, o baka dahil tapos ang kumain kasi mag-alas 11 na nga at ilang oras na lang ay magsasarado na tong Rojas Night Market. Ibig sabihin magtatanggal na mag-uninstalled na ng mga tulda.
And itong area na to dito ay durian vendors. So, syempre, wala na tayong mabibiling durian kasi, wala na natitindang durian dito kasi hindi na nga siya season. Kilo ng durian nasa 200 na yata, 150, 280, 300, no? So, ano na yan, dollar. So, kapag ka taga Davao ka, hindi ka pwedeng bumili ng ganong presyo kasi, kumbaga, nagsawa ka na rin kita paano ng season. Ang durian season sa Davao is starting sa second week of August hanggang sa first week of November. Yun. Okay na, we're done. So next natin dito ay San Pedro Street. Puntahan natin kung ano itsura. City Hall, San Pedro Square.